Okay, so welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Catholic Catechism, Knowing Our Faith. No? So welcome sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa YouTube upload. Okay, so ang topic natin ngayon, kung hanggang kailan tayo, hanggang ilan ng mga kasalanan na gagawin natin na papatawarin ng Diyos. Kasi parati natin naririnig the infinite mercy of God. Diba? Totoo yan. Walang pagtatalo dyan. The mercy of God is infinite. The divine mercy of God. No? Walang pagtatalo dyan. Pero, ang topic natin is hanggang kailan tayo pwedeng magkasala, napapatawarin tayo ng Diyos. Itong lecture natin ay taken from my, sa aking hinangaan na saint, no? Saint Alphonsus Liguori, the book, The Preparation for Death. So, chapter 17 at chapter 18, itong kinuha kong lecture ngayon. Okay. So, punta muna tayo sa abuse of divine mercy. Di ba? Si Jesus, dahil sa kanyang love and mercy sa atin, no? Si God, He gave His only begotten Son. No? Binigay niya ang pinakamamahal na anak para tubusin tayo, para tayo maging anak niya ulit. No? Pero pwede natin abusuhin ito. No? Sa Matthew chapter 13, yung parable ng mga weeds, di ba? May tumubo ng mga wheat, may mga tumubo ng mga weeds. So yung wheat, yun yung ginagamit sa paggawa ng flour, di ba? Yung weed, yung mga damo. So sabay-sabay, anong sabi ng anghel? Putulin na ba natin lahat? Wag, kasi baka pagputol nyo sa mga weeds, sa mga damo, baka madala maputol yung mga wheat. Ha? Hayaan nyo na sa tumubo, tapos pag hinog na ang panahon. Ha? So doon na sila puputulin at hiwalay yung mga damo at gapusin at itapon sa apoy. Diba? So, sa parable na ito, makikita natin kung gaano ang Diyos ka-merciful at gaano ang Diyos ka-matuwid or justice. Kasi, hinahayaan niya dahil sa kanyang pagkamaawain, hinihintay niya, binibigyan niya ng panahon na magbago ang mga makasalanan, hinihintay niya, naghihintay siya kahit iniinsulto na siya, di ba? So, patience, makikita mo ang patience ni Lord at ang kanyang strictness dito. Na kahit siya ay pasensyoso, darating ang araw na hindi niya hayaang hindi parurusahan ang mga makasalanan. Magpaparusa siya. Okay? Nagpapasensya ang Diyos, pero sa tamang panahon, ipapataw niya ang kanyang parusa. Sabi ni Saint Augustine, ang diablo ay inaano niya tayo, no? Nililin lang niya tayo sa pamamagitan ng dalawang paraan, despair at saka hope. Gagamitin niya ang despair, gagamitin niya rin yung pag-asa. No? So, for example, pagkatapos ng isang taong gumawa ng kasalanan, no? Pagkatapos ng tao gumawa ng kasalanan, bibigyan niya ng despair ang tao. Wala ka na pag-asa. Dumi-dumi mo na. Yun ang ginagawa ng diablo. Pero, para maudyok niya, matulak niya ang tao na para gumawa ng kasalanan, binibigyan niya ng hope. Sa hindi pa nagagawa ang kasalanan, bibigyan niya ng hope na maawain ng Diyos. God is merciful. Gawin mo yan, mag-confess ka lang. Andyan parati ang mercy ni God. God's mercy is infinite. Yun ang sinasabi niya, the divine mercy of God. So, yun ang strategy ng devil. Pag hindi mo pa nagawa ang kasalanan, udyukin niya, God is merciful. Pero pag nagawa mo ng kasalanan, sabihin niya na God is just. Na wala ka na.
hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Ang dumi-dumi mo na. So, might as well give up, might as well ituloy-tuloy mo na lang. Ituloy-tuloy mo na lang yung pagpapakasala. So, yun ang strategy ng devil. Kaya ang advice ni Saint Augustine sa mga makasalanan, pagkatapos mong, example, hindi mo sinasadya, nakasala ka. Okay? Nagawa na. Tapos na yun, lumipas na, di ba? Lumipas na. So, anong gagawin mo? Aasa ka ng mercy kay God. Pero babaligtarin mo ang strategy ng Diablo. Ang Diablo, sa hindi mo pa ginagawa ang kasalanan, no? Bibigyan ka niya ng hope. No. Baligtad. Dapat, kung nagawa mo ng kasalanan, mag-hope ka for repentance, the God's mercy. Pero pag hindi mo pa nagawa ang kasalanan, ang isipin mo ang justice ni God. Matakot ka sa banal na hustisya ng Diyos. Sa hindi mo pa. Yung ginagawa ng Diablo, kabaligtaran eh. Yeah? Binabaligtad niya. Now, ang sabi ni Saint Alphonsus, ang tao na aabusuhin niya ang awa ng Diyos, yung divine mercy ni God, para gumawa ng kasalanan, ay hindi karapat-dapat bigyan ng awa. Hindi karapat-dapat. Yung example, ang sarap manood ng porn. Tapos, sige lang, pagbibigyan ko lang ito pag nanasa ko, nanonood ako ng porn. Para pagkatapos nun, ay magko-confess ako. Yun ay pag-a-abuse. So, nagpaplano kang papatulan yung hindi mo asawa, adultery, kasi magko-confess ka lang after. Nasa isip mo na pinaplano mo dahil alam mong may confession, alam mong ready ang forgiveness ni God. Yan, so, ang taong nagpaplano ng ganon ay hindi karapat-dapat sa mercy ni God. But if it so happens na nangyari na, for example, huwag ka pa rin mawalan ng pag-asa kung nagawa na. Pero sa hindi mo pa nagagawa at yan ang iniisip mo, kahindik-hindik at karumal-dumal para sa Diyos yan. Okay? Karumal-dumal, nakalapastangan sa Diyos yan. Ina-abuse mo ang divine mercy ni God. Okay. So, magbibigay ang Diyos ng awa sa mga taong may takot sa Kanya. May banal na takot sa Kanya. May respeto sa Kanyang kautusan. Pero wala siyang awa sa mga taong gagamitin ang Kanyang awa para mawala ang takot sa kanilang puso para gumawa ng kasalanan. Yung iba kasi, ginagamit nila ang divine mercy para mawala ang takot sa kanilang puso para gumawa ng kasalanan. Kasi God is merciful. No? God shows mercy to those who fear Him, but not to those na ina-avail nila ang divine mercy para mawala ang takot sa kanilang puso. Okay? Now, so kung malapastangan mo ang justice, saan ka tatakbo? Sa mercy ni God. Pero kung nilapastangan mo ang mercy, saan ka tatakbo? Wala na, di ba? Okay, ulit. Pag sinuway mo ang hustisya ng Diyos, siyempre, tatakbo ka sa mercy ni God, sa awa niya. Pero yung kung awa na niya, nilapastangan mo, nabuso mo, saan ka papupunta? Di ba? Halos wala kang makitang makasalanang tao na pag gumawa ng kasalanan, sabihin niya na, wala na akong pag-asa. May impyerno na ako. Halos lahat ng mga makasalanan, ito ang iniisip. Gagawa ko ng kasalanan, pero umaasa pa rin ako na maligtas. Gagawin ko to, pero maliligtas pa rin ako kasi in the future, hihingin ako ng tapat. Yun ang parating nangyayari. Minsan ka lang makakita ng kasalanan ng tao na hindi na umaasang maligtas. Ang karamihan ng tao makasalanan ay gusto nilang gumawa ng kasalanan pero gusto rin nilang maligtas. Di ba?
at sasabihin nila, God is merciful. Yun ang pinaka-abuse na term, no? Kahit yung sa mga minsan sa mga preaching, no? Minsan tinatapon lang God is merciful pero hindi nila sinasabi na God is just, no? Nakakatakot kasi ang sinasabi ng karamihan, since God is merciful, I will commit this sin, I will bribe, I will take this, I will murder, I will do adultery, pornography, o ano ba dyan, no? Magko-confess lang ako. Sabi ni Saint Augustine, nako, dahil sa paniniwalang ito ang language, ito yung mga kasabihan ng mga makasalanan, ito ang kasabihan ng mga tao na nasa impyerno. Ano yung kasabihan ng mga tao na nasa impyerno? Anong mga kasabihan ng mga tao makasalanan? I will commit this sin, and afterwards, I will confess. Never do it. No? Sirach chapter 5 verse 6. Huwag mo daw isipin na napakalaki ng awa ng Diyos na papatawarin niya kahit anong kalaki ng kasalanan mo, kasi nagpapakita siya ng kanyang awa, ibibigay niya ng awa, pero kinapupuutan niya na malaking galit ang mga sinasadyang gumawa ng kasalanan. Don't think that His mercy is so great that He will forgive your sins no matter how many they are. This is not my words. It's from the Bible. Di ba? God is merciful. Basahin niyo sa Bible. Don't think that His mercy is so great that He will forgive your sins no matter how they are. Ang ibig sabihin nito, future, hindi past. Ibig sabihin, kung nakagawa ka na ng kasalanan in the past, trust in His mercy na kaya niyang patawaran yan. No sin is so big na hindi niya kayang patawarin. Yun, tama yun. Pero ang mali, yung kahit anong gagawin ko, future, kahit anong gagawin ko, papatawarin niya. That's not. Ito yung ibig sabihin ng sinasabi dito sa Sirach. Ha? Ito. Walang hangganan ang awa ng Diyos. Totoo yan. Kasi kahit nagabundok-bundok pa ang kasalanan mo, if you are truly repentant, you're truly contrite, you're really truly sorry, repentant, no? He will forgive you. Pero kung ano kadami, ilang beses kanyang patatawarin, may hangganan. Again, kahit ano kalaki ng kasalanan mo, kaya niyang patawarin. Pero kung ilang beses kanya patatawarin, may hangganan. Sabihin mo, parang hindi biblical yan. Papakita ko sa inyo na very biblical ito. At hindi ko lecture to. From the great Saint Alphonsus de Ligori, the great doctor of morality. No? Moral theologian si Saint Alphonsus de Ligori. The number of how many times he will show has limits. May limits kung hanggang kailan kanya patatawarin. Ito yung kulang ngayon sa mga preaching. Maraming hindi alam ito. No? Kinakalimutan ng iba, akala nila si God is just merciful, but nakakalimutan nila God is also just. Okay? Ang sabi ni Jesus kay Saint Bridget, no? I am just and merciful. Nakakalungkot na ang mga makasalanan, tinuturing lang nila ako na merciful. Yun lang, para sa kanila, merciful lang ako. Nakalimutan nila na ako ay banal at matuwid. Sabi ni Saint Basil, kinukonsider lang ako as good and merciful. Nakakalimutan nila na ako ay banal at matuwid. No? So, always remember this. Pinapromise, nangangako ang Diyos ng mercy, no? Pero hindi sa mga taong inaabuso ito. Pinapangako niya ang mercy sa mga taong may takot sa Diyos. Hindi yung takot, may takot sa Diyos.
Okay? Kahit si Mama Mary, sinabi niya sa Luke chapter 1 verse 50. Anong sabi ni Mama Mary sa Luke chapter 1 verse 50? Ang mercy ni God, binibigay niya sa mga may takot sa Kanya. Those who fear Him. His mercy extends to those who fear Him. Yun ang sabi ni Mama Mary. Sabi ni Saint Chrysostom, no? Beware, no? Ang devil, pinapromise niya ang divine mercy para udyukin kang gumawa ng kasalanan. Be careful. Yan ang ngayon, God is merciful. Sige, patuloy lang kayo sa inyong mga lifestyle, sinful lifestyle, materialistic lifestyle, because God is merciful, God is merciful. Sinasaktan at dumudugo na ang puso ng Diyos sa ating mga immoralidad, no? Sabi ni Saint Augustine, no? Ang taong na biktima sa ganitong maling akala ay hindi na mabilang sa kadami. Ang mga taong nasa impyerno ngayon dahil sa ganitong paniniwala, no? God is merciful, so commit the sin, hindi na mabilang sa dami. No? Si King Manasseh, meron siyang anak na si King Amon. Napansin ni King Amon, nung ang tatay niya nagkasala, humingi ng patawad, madaling napatawad. Kaya naisip niya, gayahin niya rin. Gumawa siya ang buhay niya ay naging makasalanan, pero sa kanya, hindi siya napatawad. No? There was no mercy. Namatay siya na siya ay he perished. Bakit ganon? Bakit kay King Manasseh nagrepent, pardon, pero siya there was no mercy, si Amon. Okay. At sabi ni Saint John Chrysostom, para kay Saint John Chrysostom, Judas was in hell, no? Judas was lost because inabuso niya ang kindness ni Jesus dahil umaasa siya at inabuso niya ang kabaitan ni Jesus. No? Yun ang sabi ni Saint John Chrysostom. Magtitiis ang Diyos, pero hindi siya magtitiis forever. Hindi siya magtitiis na walang hangganan. May hangganan ang kanyang pagtitiis. Yes, ang Diyos ay magtitiis, maghihintay sa atin. Pero hindi forever. Kung totoo na forever magtitiis ang Diyos, maghihintay, sana wala ng tao sa impyerno. Di ba? Pero karamihan ng mga church fathers, common opinion ng church fathers, especially sa lecture ko, na maalala nyo, yung lecture ni Saint Leonard of Port Maurice, no? Mas marami ang mapupunta sa impyerno kumpara sa maligtas. No? The greater part of adults, even among Christians, are lost. So kung totoo na maghihintay siya forever, bakit maraming nasa impyerno? Kasi ang sabi ni Jesus, no? Try your best. No? Try your best to enter the narrow gate. Because ang gate papunta sa impyerno malapad at konti lang ang makakapunta sa narrow gate. Marami ang dadaan sa wide gate of destruction. So ito ay nagpapahiwatig na mas marami talaga ang mapupunta sa impyerno. No? Sabi ni Saint Augustine, ang tao na nagpaplano na susuwayin, sasaktan ng Diyos sa paggawa ng kasalanan, ay hindi siya penitent. Ang tawag sa kanya, nag-aalipusta. He is a mocker. No? He who offends God with the hope of pardon, hindi mo pa ginagawa, pero pinaplano mo
nagagawin mo itong kasalanan ito, may isang medrep na nag-usap kami, babae. Napag-usapan namin yung dami ng mga anak. Tapos sabi niya, kami nga daw, plano namin magpa-ligate na kasi 2 anak namin, ayaw namin madagdagan. Hirap ng buhay. Sabi ko, kasalanan po sa Diyos yan. Hindi po pwede ang bawal yan. Yaw nga daw, kaya lang, ayaw na talaga namin magkaanak. Ang plano namin magpa-ligate pagkatapos mag-confess lang. Yeah? Nakakalungkot. You are presuming that God will forgive you. Pinaplano mo na sasaktan mo, ibabaon mo ang punyal sa kanyang puso. Abuse yan. Abuse yan. Alam mo, clear ang mind mo na ito ay kasalanan, pero gagawin mo kasi alam mong papatawarin ka niya. Parang, sige, mag-adultery ako kasi alam ko namang, ano kayang ma-feel ng iyong asawa na harap-harapan, mga ngabit, magkakaroon ka ng kabit kasi alam mong papatawarin ka niya. Grabing abuse yan, di ba? At ang sabi ni St. Paul, hindi hinahayaan ng Diyos na siya ay lapastangin, ialapusta, mock. Sabi sa Galatians, do not be deceived. God is not mocked. Kung ano yung ginagawa mo, yun din ang anihin mo. So, kung sa buong buhay mo, puro ka gawa ng kasalanan, huwag kang umasa na mapupunta ka sa langit. Kasalanan ang iyong buhay, yun ang kabuhayan mo araw-araw, you are sowing sins, tapos in the future, aasa ka na mapunta ka sa langit dahil at the end at the end of your life, hingi ka na ng patawad. Yun ang ginagawa yun ang iniisip ng karamihan. If I'm not mistaken, nakalimutan ko lang i-quote, ilang beses ko na St. John Chrysostom or isang church father. Yung style kasi ng iba, pag matanda na ako, magbabago ang buhay. Iwan yung kasalanan. Pero ang sabi ng isang church father, in 100,000 na mga tao na nagpapatuloy sa ilang kasalanan at iniisip na magbabagong buhay doon sa huli, swerte na kung merong isa na makakagawa ng ganon. Sa 100,000, sa census sa percentage, sabi niya, sa 100,000 na nagpaplanong magbabago in the end or mag-repent in the end, so papanatiliin nila yung kasalanan nila, swerte na daw na may isang maligtas sa ganong style. So ang ginagamit ng diablo na net para makadala sa impyerno ay etong maling akala na ito. So, sige lang. May iba pa. May isang seminarya na nakipag-usap sa isang pare na hindi seryoso sa kanyang bokasyon. Sabi niya, hindi seminarya, isang teacher. Sabi niya, pasok ka na sa pagkapare. Hindi pa ako na-enjoy yung life ko, sabi. Sige lang, pagpasok mo na, dito ka na lang mag-enjoy, magladlad o sana, ano ba. Kasi, didipahan na naman tayo ni Maria. Yun ang sabi niya. Kung sa pa-arborin naman tayo ni Maria. Akala niya, si Maria at saka si Jesus ay hindi magkaparehas ang kanilang kalooban. That is abusing the mercy. So, nasisihan ng Diyos pag ang isang makasalanan ay nagsisi
at umasa sa kanyang awa. Nasisihan ang Diyos niyan. Okay? Ang isang makasalanan, nagsisi, at umaasa. Gusto ni Lord, we trust in His divine mercy. Pero ang taong ang tigas ng ulo nagpapatuloy sa kanyang kasalanan kasi inaabuso ang kanyang awa, isang kahindik-hindik na kalapastangan sa Diyos. Okay? So, ano ang madarama ng isang amo? Meron kang tatrabaho sa iyo. Kasi ang bait-bait mo sa kanya, inaabuso ka. Di ba mas lalo kang magagalit? Such hope provokes God to inflict vengeance. No? It irritates the master more. So, sabi sa Isaiah chapter 30 verse 18, hinihintay tayo ni Lord, di pa tayo pinapatay, di pa tayo tinatapon sa impyerno kasi binibigyan tayo ng chance para magbago. Pero, sabi ni Saint Alphonsus, pag nakita ng Diyos na ang panahon na binibigay niya sa iyo para magbago ay ginagamit mo para magpadami ng iyong kasalanan, no? Ikaw ay kanyang huhukuman. Huhukuman kanya. Hindi mo alam kailan. Pag nakita niya na imbis na gamitin mo to sa pag-iyak sa iyong mga kasalanan, sa pagbago, pero ginagamit mo pa ito sa pagparami ng iyong kasalanan, He then calls the very time to judge them. Paano aabandonahin ng Diyos ang mga matitigas ang ulo na nagpapatuloy sa kanilang kasalanan? Paano? He will send them sudden death. Ganito, diba sabi ni God, vengeance is mine. Maghihiganti si Lord sa atin. Papadala niya ng sudden death at mamamatay siya sa kanyang kasalanan na hindi siya makarepent. Sabihin niya, oh, swerte ka, no? Buhay mo makasalanan tapos kukunin mo lang ang kaligtasan. Sabihin ng iba, paano yung magnanakaw sa tabi ni Jesus? Buong buhay niya makasalanan, magnanakaw, robber, kriminal. Bakit niya pinatawad yon? Alam niyo ba ang explanation doon? Dahil ito yung first time niya na-encounter si Jesus. Kasi kung maaga pa niyang na-encounter si Jesus, matagal niyang iniwan ng kasalanan. Kaya, ito yung first time niya na na-encounter si Jesus na alam niya kung anong kasalanan. So, he grabbed the opportunity, hindi niya inabuso. Ang magnanakaw sa tabi, yung kabila, yun inabuso niya. No? So, anong gagawin ng Panginoon sa mga taong nag-aabuso? Paano niya i-abandon na ang isang makasalanan? Papadala niya ng sudden death, heart attack, aksidente, o ano man. Tapos, or pwede rin tatanggalin niya, hindi niya bibigyan ng grace. Alam niyo yung mga actual grace, araw-araw yung madadama mo na, makasalanan na ako, kailangan kong mag-confess. Or, ito pala, no, ang sama pala ng ugali ko, ganito, kailangan kong magsimba, kailangan kong mag-ganito, mag-pray, ganito. Grace yan, yung mga inspiration, through our guardian angel, through the intercession ng mga friends natin, mag-a-advise, Brad, patawarin mo na si kasi mga graces yan, no? So, hindi ka napapadala ng graces, no? And, so, hindi mo na maliligtas ang iyong, kaluluwa. Popular ngayon ang kwento, yung tungkol sa isang makasalanan na nagpakamatay pero naligtas, sabi ni Saint John Vianney, kasi nakapag-repent siya mula sa tulay, pag talon niya, bago siya tumama sa tubig, nakapag-repent siya, naligtas pa siya. Huwag niyong gayahin yan. Bakit? Kasi hindi mo alam kung yung tao yon naligtas dahil sa mga grasya ng mga panalangin ng mga tao nung buhay pa siya.
Dahil yun sa mga panalangin ng kanyang asawa. So, hindi mo alam kung may nagdadasal sa iyo o hindi. Kaya huwag kang umasa. That mga exceptional cases lang yon. Okay? Huwag mong asahan yung mga extraordinary na mga salvation. Ang normal na paraan is, kung nasanay ka sa makasalanan, mamamatay kang makasalanan. Ha? At ang taong matigas ang ulo, nagpupursige sa kanilang kasalanan, bubulagin sila ng Diyos na hindi nila makita ang kanilang buhay makasalanan. Magiging matigas ang kanilang puso, kagaya ni para Pharaoh, no? Kaya ang kanilang salvation na magiging morally impossible. Unless kung may tao magpe-pray sa kanila, unless kung may tao magpa-fasting para sa kanila, unless kung by the grace of God, no? May panahon na i-abandona ka ni Lord, hindi ka na niya padadalhan ng grace. Isaiah chapter 5 verse 5, sabi niya, I will take away its hedge. Ano yung hedge? Di ba sa mga rancho, may hedge, mga tanim sa palibot para hindi papasokin ng mga animals? Para siyang ano ba? Pader ng mga tanim. Sabi ni God, tatanggalin niya ang pader para papasukin ka ng mga kaaway. So, ang hedge of holy fear, hindi ka na wala ka ng takot sa Diyos, wala ka ng pag-remorse ng konsyensya mo, ang utak mo, darkness. Napansin niyo may mga taong ganon? Grabe ka makasalanan. Di ba? Na parang wala na lang sa kanilang ang pagmumura, ang pagpatay, no, wala nang takot sa Diyos, wala nang moral conscience. Tapos, yung sige na ng kasalanan ginagawa, parang, bakit ba ito hindi niya nakikita ng ginagawa niya, di ba? Ganon ang nangyayari. If you continue in sinning, you'll become blind, spiritually blind. I-despise mo ang heaven, i-despise mo ang grace ni God, kahit ikaw ay i-excommunicate, parang wala lang sa'yo, admonition, at gagawin pang biro ang iyong pagpunta sa impyerno. May kilala akong ganon, ngayon sikat, narinig nyo sa social media, ini-invite pa na, punta tayo sa impyerno, ako maging Panginoon nyo doon. No? Hindi na takot mapunta sa impyerno. Yun, isang ebidensya na inabandona na ng Diyos. No? Sa kanyang tinatawag pa ang Diyos na stupid, no? So, eto nakakatakot. No? Ang isang makasalanan, di ba may nakikita kayong mga tao na parang ang ganda-ganda ng buhay, smooth sailing yung buhay, no? Mas nakakatakot 'yon. Meaning, inabandona na ng Lord yun. Di ba may nakikita kayong mga tao, negosyante, politiko, parang lalong nagpo-prosper, di ba? Grabe na yung mga kademonyuhan ginawa, pero pang-api ginawa, pero ang ganda ng buhay. God will not chastise the sinner in this life. Hindi na niya paparusahan, hindi niya dinidisiplina. Kasi hinihintay niyang paparusahan ng matindi sa kabila. Huh? Sabi ni Saint Bernard, ayoko ng awa na ganyan. Ayoko ng ganyang awa. Kasi yan ang pinaka nakakatakot na parusa sa lahat. Yung hindi ka didisiplinahin dito. Minsan napansin ko nga, siguro, naisip ko, minsan, nakakamiss ako ng prayer, minsan, dahil sa katamaran, papansin ko sa trabaho ko, may mga daming kapalpakan nangyayari. Naisip ko, dinidisiplina ako ng Lord. Kasi ayaw niyang konti lang pagkakamali ko, makikita ko kagad ng epekto na may kapalpakan ako, kakamali ako sa mga sa clinic, sa mga opera, mga ganon. Pero inisip ko, pasalamat ako kasi mahal pa pala na ako ni Lord. Kasi konting lang, dinidisiplina ka agad ako. Eh, ang mga taong dami dyan, na grabe ng paggagawa ng kasalanan, parang wala lang, ganda ng kanilang practice, ang ganda ng kanilang mga negosyo,
Ang sabi sa Ezekiel chapter 16:42, "My jealousy shall depart from you." Hindi na siya magsiselos. Para ibang tao, di ba? Pag wala ng pagmamahal ang asawa mo sa iyo, di ba? Wala nang pansinan, pakialam ko sa kanya, wala na akong feelings. So, hindi na ako magsiselos, hindi na ako magdadakdak, parang wala ka na sa aking paningin. Di ba? Parang ganun, di ba? Sa iba sa mag-asawa, kakatakot yun. Relationship dead na yun. Ganun din si God. My jealousy shall depart from you and I will not be angry anymore. Huh? So, hinahayaan niya sa kanilang mga desire in this life. Ang sabi sa Psalm 81, I will let them go according to the desires of their heart. Napaka-miserable daw, no? Nakakatakot daw pag ang isang makasalanan ay nagpo-prosper dito sa mundo. Kaya huwag niyong isipin na, siguro malapit kay Lord yan kasi napakayaman niya, ang ganda ng negosyo niya. May ginagawa talaga siyang tama kasi ganda ng negosyo niya. Hoy, huwag ka. Miserable the sinner that prospers in this life because it is a sign. Ito ay sign na gagawin siyang hinihintay siya ni God na ipataw ang pinakamatinding parusa sa impyerno sa kanya. So, ang tanong, bakit inaalaw ni God na mag-prosper ang wicked? Jeremiah chapter 12 verse 1, gather them together as sheep for a slaughter. Kasi doon niya ipapataw ang kanyang paghihiganti. Wala na daw hihigit pa sa parusa na ibibigay ng Diyos pag ang makasalanan ay hinahayaan niyang magdagdag ng kanyang kasalanan. Grabe ang naghihintay sa taong yan sa kabilang buhay. There is no greater punishment that God inflicts pag pinipermit niya ang isang makasalanan na magdagdag ng kasalanan. Okay? So, mas maliit pa daw na parusa, mga kapatid, pag sa isang paggawa ng mortal sin, pinatay ka na kaagad ng Diyos. Parang tingnan mo, parang harsh, di ba? Isang mortal sin, pinatay ka na niya. Hindi, mas mabuti pa daw yan. Kasi pag hinayaan ka niyang magdagdag, mas grabe ang parusa sa iyo sa impyerno. Kasi akala ng iba, ang parusa sa impyerno parehas lang. Hindi, may level ang impyerno. So mas maraming blasphemies, mas maraming kasalanan doon sa pinakailalim at pinakagrabe ang torture doon. No? Tapos sabi sa Isaiah chapter 5 verse 4, ano pa ba ang hindi ko ginawa para iligtas ka? Lahat ginawa na ng Diyos. So hindi tayo pwede magreklamo na saan na yung awa ni Lord? Where's the mercy of God? Hindi mo ba alam? Sabi, hangal, hindi mo ba alam na ilang taon kang tinitiis at hinihintay ng Diyos? Ilang taon? No? Isang paggawa mo lang ng mortal sin, mga kapatid, mas matindi pa na kalapastangan kumpara na yung tinapakan ng isang pinakadakilang hari dito sa mundo. No? Pinakadakilang presidente, mas matindi pa. Ang tanong, ilang ulit nating gumagawa ng mortal sin? Sa Luke chapter 13 verse 6 to 17, di ba may parable of the gardener? No? Sabi ng gardener, putulin mo na yung fig tree na yan kasi hindi na mumunga. Bigyan mo pa ng ilang taon. Kung hindi siya mumunga, pwede putulin. So yung sabi na bigyan mo pa ng ilang taon, yun ang paghihintay at pagpapasensya ni God sa iyo. May hangganan yan. Pag hindi ka after 3 years, sabi doon sa parable, i-cut down mo. So ngayon, hanggang ilang ulit ba na kasalanan? Sabi sa Sirach chapter 8 verse 11, dahil hindi kaagad pinaparusahan instant ni God ang mga makasalanan, kaya gumagawa ang mga tao ng kasalanan na walang takot. Di ba? Yun ang rason. Di ba? Kasi kada kasalanan natin wala namang kidlat, di ba? Kaya, sige lang. Pero hindi natin alam
iniipon ng Diyos ang ating mga kasalanan. So, yes, God waits, but He does not wait and bear forever. So, ito ang mga paniniwala, magkaparehos ng paniniwala ni Saint Basil, Saint Jerome, Saint Ambrose, Saint Cyril, Saint John Chrysostom, Saint Augustine, mga church fathers. Ang sabi nila, nakatakda na daw, hindi daw tayo pare-pareho ng buhay. Nakatakda kung nakatakda na, tinakda na ng Diyos kung ilang araw o ilang taon tayo mabubuhay sa mundo. Tinakda na rin ng Diyos kung ano ang ating health, masakitin ba tayo o hindi, o binigay siya. At tinakda na ng Diyos kung ilang kasalanan lang hanggang ang pwede nating gawin bago niya tayo papatayin. Bago niya tayo i-abandona. Nakatakda. At kung magpuno na natin yung quota natin, for example, ang quota ni Brother Wendell, sample 100. Ang quota ko, sample B, 75 lang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. May quota tayo na hanggang napuno mo na yung quota mo, hindi ka na niya patatawarin at ikaw ay kanyang huhukuman na. Okay? At nakabase ito sa Biblia. Hindi ito katang-isip ng mga church fathers. No? Sabi sa Bible sa Amorites, hindi pa niya pinapatawan ng parusa kasi ang kanilang kasalanan has not yet filled up. Hindi pa napuno. Okay? Another, Genesis chapter 15 verse 16. The wickedness and guilt of the Amorites is not yet complete. So kaya hindi pa niya pinarusahan. Another, Hosea chapter 1 verse 6. Tawagin mo siya na no mercy dahil I will no more have mercy in the house of Israel. Okay? Numbers chapter 14 verse 22. Sabi niya, ang mga tao na nag-perform ako ng miracle sa Egypt, ang mga nag-disobey sa akin 10 times. 10 times. Kahit isa ka sa kanila, hindi makikita ang promised land. Okay? So, iba-iba ang number sa kada tao. Ang Diyos lang ang nakakaalam at Diyos lang ang bahala. No? So, hindi natin binibilang ating kasalanan, pero ang Diyos nagbibilang. No? At kung makumpleto na natin yung nakatakdang numero na tinakda ng Diyos kung hanggang kailan niya tayo bibigyan ng chance, tayo ay kanyang kukunin na. Joel chapter 3 verse 13, swing the sickle, putulin na, for the winepress is full. Puno na ang salop. Okay? Puno na. Sirach chapter 5 verse 4, huwag mong sabihin na gumawa ako ng kasalanan, wala naman nangyari sa akin. Kasi ang galit ng Diyos ay mabagal. Huwag kang magkumpiyansa sa pagpapatawad ng Diyos. Kasi dinadagdagan mo lang ang iyong kasalanan. Dinadagdagan at dinadagdagan mo lang ang iyong kasalanan. At ang dapat mong gawin, matakot ka dahil hindi mo alam baka itong bagong kasalanan na gagawin mo, baka ito na yung magpapataob ng timbangan ito yung magpapakomplete. Hindi mo alam kung kailan eh. Di ba? So, this new sin may tip the scale, may complete the number, at hindi ka nabibigyan ng mercy. The Lord waits patiently. No? Hanggang mapuno na ang nakatagdang numero na kasalanan na binigay niya sa iyo. 2 Maccabees chapter 6 verse 14, the sovereign Lord waits patiently hanggang maabot ang pagkapuno ng kanilang kasalanan before punishing them. Okay? So, maghihintay siya hanggang mapuno.
Again, di natin alam. Si Saul, may sinabi si God, no, through Samuel na ito gawin mo. Hindi niya sinunod. Pangalawang beses na hindi sinunod ni Saul, inabandona na siya ni Lord. Inabandona na siya. At nagsisi si Lord na ginawa siyang king. Okay? Nagmakaawa si Saul kay Samuel. Sumama ka sa akin so that we can worship God. Sabi ni Samuel, I will not go with you because the Lord has rejected you. The Lord has rejected you already. So, 2 beses. Tapos si Belshazzar, no? Dahil mas pinaniwalaan niya, idolatry yung ginawa niya, no? Praise the gods of silver and gold and bronze, wood and stone, idolatry, superstitious, no? May sumulat na invisible hand dun sa wall at nagsabi, many tekel person, meaning God has numbered your days and it has brought into an end. On the same night, he was slain. Kinatay siya by his enemy on the same night. So, ilan ba ang mga makasalanan na gumagawa ng kasalanan kasi God is merciful daw? Minumultiply nila ang kanilang sin. Pero, hindi nila alam na puno na nila ang nakatakdang numero. They were struck dead and cast into hell by God. Job chapter 21 verse 13. They spend their days in wealth. Ilan bang taong kakilala nyo ganito? They spend their days in wealth and in a moment, they go down to hell. So, sino ba ang makakaalam kung ilan ang oras na nakatakda, ilang kasalanan ang nakatakda sa atin, ang numero? Wala. Kaya tayo matatakot. Dapat tayo matakot dahil walang nakakaalam. No? Pwedeng papatawarin niya tayo 2 beses. Pwedeng sa una pa lang na paggawa natin ng mortal sin, pwedeng patayin ka na niya. Pero ang sasabihin ng mga makasalanan, di ba maawain ng Diyos? God is merciful? Yes, totoo yan. Walang pagtatalo dyan. No? Totoo, God's mercy is infinite. Pero kahit the mercy of God is infinite, bakit madaming tao na sa impyerno? Maraming napupunta sa impyerno every day. Di ba? Sa account sinasabi ni Saint Vincent Ferrer, sa isang araw may namatay 70,000 ang humarap on Monday sa judgment seat ni Lord. Si Saint Bernard of Clairvaux at isang monk napunta sa langit diretso. May 3 napunta sa purgatorio, the rest went to hell. So, yun ang testimony ni Saint Vincent Ferrer. Si Lord nangangako na papatawarin niya ang ating kasalanan, pero hindi siya ayaw niyang patawarin ang determinasyon, no? Na determinado kang gumawa ng kasalanan. Yun ang hindi niya papatawarin. No? He cannot pardon the determination to commit sin. Sabihin mo, bata pa ako. No? Bata pa naman ako, hindi pa ako mamamatay. Yes, totoo, bata ka pa. Pero ang Diyos ay hindi nagbibilang ng edad, pero ang binibilang niya ay ang ilang beses na kasalanan. Hindi siya nagbibilang kung bata ka pa o matanda ka. Ang binibilang niya ang nakatandang numero ng itinakda niyang kasalanan na papatawarin niya sa iyo. The number of sins na papatawarin ni Lord ay hindi pare-pareho sa kada isa. Okay? Hindi pare-pareho. Ang iba, hundreds. Ang iba, thousands. Ang iba, 2 beses pa lang, dinala niya sa impyerno. Tinapon na niya sa impyerno. Sabi ni Saint Gregory,
Okay? Sabi ni St. Gregory, may isang bata na 5 years old, nagsabi ng blasphemy, he was already condemned to hell. Shocking? Sabi ni Mama Mary, ni-reveal niya kay servant of God, Benedicta of Florence, isang girl na 12 years old was damned after her first mortal sin. Shocking? So kung ikaw ngayon nag-iisip, ng dami mong ginawa, buhay ka pa, magpasalamat ka kay Lord. Lord, thank you. Araw-araw ako nagpapasalamat, Lord, thank you na doon sa kabulastugan ko mga panahon na yon, grabe, mga kasalanan ko, kaimoralidad, hindi mo ako pinatay. So every day is a bonus na pasalamat tayo kay Lord. No? Isang boy na 8 years old, after his first mortal sin, he was lost. Di ba? Yung fig tree, dumaan si Lord. Isang beses lang niya nadaanan na walang bunga, sabi niya, sinumpa na niya, hindi ka nabubunga. No? At hindi pa yon kapanahunan ng pagbunga. Ibig sabihin, yung tao, hindi mo pa kapanahunan na mamatay, kasi bata ka pa. Pero bigla kang kukunin ni Lord. So, you may no fruit grow on you forever. Amos chapter 1 verse 3, ang Damascus, dahil gumawa ng kasalanan, 4 na beses ang kanyang offense, I will punish them already. Yung iba, sabihin, bakit yung iba, unfair si Lord, bakit yung iba, marami? May iba, konti lang ang kanyang binigay na palugit sa mga tao, nakatakdang numero ng kasalanan na papatawarin. Bakit ganito? Unfair si Lord. Ang sagot dyan, Romans chapter 11 verse 33. Hindi natin huhukuman kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang pasya. Instead, we must adore the judgment of God because the riches, the depth, the wisdom, and the knowledge of God is incomprehensible. Hindi natin kung sa Bisaya pa, hindi natin matugkad. No? Hindi natin ma-fathom kung the mind of God is different from ours. His judgment, His mercy is perfect. And His ways are unsearchable. No? St. Augustine sabi, ang Diyos ang may alam kung sino ang kanyang bibigyan niya ng awa at sinong hindi. Kung binigyan niya ng awa ang isang tao, ito ay binigay niya na libre. Pero kung hindi niya binigay ang awa sa isang tao, no? Ito ay matuwid at tama. No? So walang explanation si God na ibibigay sa atin na hindi niya i-defend ang sarili niya kung bakit ganito, bakit ganito. Kasi He is God. His judgment is incomprehensible and He is always just. Alam natin na siya ay ng hustisya. Alam natin na siya ay matuwid at alam natin na siya ay equal. No? Hindi siya unfair. He is always fair. Sabihin ng isang makasalanan, bakit naman ilang beses ako gumagawa ng kasalanan, pinapatawad naman niya ako? No? So, siguro, sa gagawin kong kasalanan ngayon, patawarin niya rin ako. Di ba? By experience, ilang taon na akong gumagawa, pinapatawad naman niya ako. Eto ngayon, bakit anong pinagkaiba nito ngayon? Sabihin, ang tanong sa iyo, sa tingin mo kaya hanggang sa huli na lang ikaw papatawarin at pagpapasensyahan ng Diyos? No? Isipin mo, baka malapit nang mapuno ang nakatandang numero para sa iyo at darating ang kanyang hukom. Sirach chapter 5
Huwag mong sabihin, His mercy is great, my sins He will forgive. Dahil ang mercy and anger ay parehong galing sa Diyos. No? Do not delay in turning back to God. Huwag ka nang mag-atubili, huwag ka nang mag-alinlangan, huwag mo nang i-delay ang pagbalik sa Diyos. Dahil sabi niya, for suddenly, His wrath will come and you will perish. Mas greater ang mercy ni Lord na binigay sa iyo pag ikaw ay hinukuman niya, mas matindi ang paghuhukom niya sa iyo. Mas matakot tayo, sabi ni St. John Chrysostom, kung matagal na panahon ang binigay niya na chance sa atin. Kasi pag dumating na ang ating panahon na mapuno na yung ating numero, no? He will give us sudden death. Suddenly, hindi tayo makapaghanda. St. Gregory, ganun din. The more chance He give to you, the more wrath He will give when He judge you. So, anong sabi ni St. Gregory? Paano niya paparusahan ang mga taong hinintay niyang matagal na magsisi at hindi ginawa yon? Nagpapatuloy pa rin? He will die unexpectedly without time for repentance. Without time for repentance. So, for example, nagbabasa ka ng Bible, malaking light, or seminarista ka, pare ka, mas marami kang alam tungkol kay God. Pero nagpapatuloy ka ng pagpapakasala, kaya greater power comes with great responsibility. Mas grabe ang iyong parusa. No? Kaya sabi sa 2 Peter chapter 2, huwag kang proud na dahil marami kang alam sa Bible, marami kang alam, pero kumpara sa taong walang masyadong alam, tapos ganun ka rin, sabay kayo nagkakasala, immoral. Sabi sa 2 Peter, better for them not to have known the way of justice than after they have known it to turn back. Mas grabe ang parusa. Hindi kayo magkaparehas ng parusa. Kaya sabi sa Hebrew chapter 6, sabi ni St. Paul, for it is impossible for those who were once enlightened, tumanggap na kay Kristo, at those tumalikod, it is impossible for them to have fallen away to be renewed to penance. Morally impossible. Hindi absolutely impossible, morally impossible. Ibig sabihin, pwede ka pang maligtas by way of miracle, by way of prayers of other people, pero pag inabandon na ka ni Lord, mahirap kung walang miracle o prayers ng iba. Kasi mabubulag ka na sa iyong kasalanan, hindi mo na makikita iyong kasalanan. Unless kung ikaw mismo ang maghihingi ng kapatawaran, you repent, you contrite, you're sorry, you weep for your sins. No? Sabi ni Lord, dahil tinatawag kita ilang beses, tumatanggi ka? Ngayon, pagtatawanan kita pag ikaw ay nawalay. I will sneer, I will laugh in your destruction. Proverbs chapter 1 verse 28. No? Sa mga nagsasabi na God is merciful, yes, but beware of this verse. No? They will call on me, but I will not answer. Ha? Si Lord ba yan? Yes. They will call on me, but I will not answer. They will seek me, but they will not find me. Kaya sabi sa Isaiah chapter 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Kasi may panahon ang darating na hindi mo na siya makikita. Ilang beses kanyang tinatawag, sabi, the salvation of the Lord is today. If you hear me knock at the door, open the door. Wag mo nang next year na. No? Kung alam mong gumagawa ka ng buhay makasalanan, tigilan mo na ngayon. Okay? Proverbs chapter 26, verse 11, as a dog that returned to the vomit,
so is the fool that repeats his folly. Huwag mo nang ulit-ulitin kasi para kang aso na kumakain ng iyong suka. So, sabi ni Dennis the Carthusian, ang taong nagko-confess, tapos binabalik-balikan ang kasalanan, no? Nagpa-promise ka, tapos binibetray mo na naman siya, ay parang naalipusta mo ang Diyos. The Lord will mock him at the hour of death. I'm not saying na wala ka ng chance kung pag-confess mo na ulit mo. Maraming taong ganun na ulit pa rin. Pero, huwag mong sadyain na ulitin. Huwag mong sadyain na ulitin na nag-confess ka, nag-promise ka na hindi mo. Huwag mong sadyain. Try your best. I'm not saying na hindi mo na maulit. Pwede maulit mo pa dahil sa kahinaan o hindi ka nag-pray or ano. I'm not judging you. Ako, in my experience, ang dami ko na rin beses na ilang taon ulit-ulit. Pero, praise the Lord, I was victorious eventually. Natigil ko na yung immoralidad ko. No? Yung mga dati, nung mga panahon. Pero, pag parati mong inuulit-ulit, ito ang mangyayari. No? The Lord will mock him at the hour of death. Sirach, chapter 21. My son, gumagawa ka ng kasalanan, huwag mo nang ulitin. Huh? The Lord desires our salvation. Ito lang parati niyang iisipin. The Lord desires our salvation. Kaya binawarningan niya tayo. No? Stop offending God anymore. So, the more we should tremble every time we sin, kasi hindi natin alam, baka yung next na sin na ginawa mo, at yun ang makakapatip ng balance at you will descend and be lost. Sabi ni St. Alfonso, hindi ko absolutely sasabihin na sa sunod mong kasalanan ikaw ay mawawalay, no? Kasi hindi ko rin alam, kasi hindi ako propeta, sabi niya. Pero ang sinasabi ko lang, baka mangyayari sa iyo. It may happen, no? So kung ikaw ay tinutukso ng diablo na gumawa ng kasalanan, ang iisipin mo parati, baka kung gagawin ko ito, hindi na ako papatawarin. No? Baka on the act of doing it, like for example, you consented to adultery. Ilang news na ba ang nakikita nyo na habang sila ay nagtatalik ng kanyang mistress o kabit, pumasok ang asawa, binaril sila dalawa, patay. On the act of the sin. Hindi mo alam. Kaya wag mong ilagay sa sugal ang iyong ano. So kung ikaw alam mo na for example may nag-aabang na kaaway sa daan na yan, sasadyain mo bang dumaan sa daan na yan? Siyempre, iilag ka. Ganon din sa atin. Alam mong may panganib ang iyong eternal life pag gumawa ka ng mortal sin. Ilalagay mo sa peligro, mag-isusugal mo ang iyong eternal faith, no? So, ano bang iniisip mo? Sabi dito, what just reason have you to believe that God will not strike you dead in the very act of sin? No? Iisipin mo ba na hindi ka kukunin ng Diyos habang ginagawa mo ang kasalanan? No? Pag gumawa nga tayo ng bahay, di ba? Lahat ng security cam, pintuan, matitibay pa hindi tayo papasukin ng hold-upper, no? Pag naglalakad tayo sa mga delikadong lugar, mag-iingat tayo para hindi tayo mahulog. Pero dahil lang sa kapiranggot na kasiyahan, itataya mo, di ba? Meron ka ng sanctifying grace, itatapon mo yan para lang sa kapiranggot at magsusugal ka na mapapatawad pagkatapos o hindi. Pwede kang patawarin, pwedeng hindi. Di ba? So,
May plano kang mag-confess. Ang tanong ni St. Alphonsus, kailan naman ang plano mo? Ngayong linggo? Paano ka nakakasiguro na aabot ka ng linggo? Or baka bukas? Paano ka makakasiguro kung makaabot ka ng bukas? Ha? Nangangako ang Diyos na papatawarin tayo, pero hindi siya nangangako na bibigyan tayo ng bukas. Okay? Hindi mo nga alam kung sa sunod na oras, buhay pa tayo, di ba? God promised pardon to sinners, but He has not promised tomorrow to sinners. Pwede ibigay niya, pwede hindi. Okay? So kung hindi niya ibibigay ang bukas, isipin mo, paano na lang iyong eternal destiny? Ha? By consenting to sin, you lose your soul for the sake of miserable pleasure. No? Example. Ganito ha. Example, may game show. Ang sabi ng game show, dahil mayaman, eto, bibigyan ka namin ng 100 million pesos at bahay na worth 100 million. Sa iyo na yan. Okay? Pero papayag ka ba na sumali sa ruleta? Papayag ka ba na isugal mo ang 100 million na pera at 100 million na bahay para sumali sa ruleta na pula o puti? Yung pag nahulog yung bola sa pula, anong, tapos tatanungin mo, ano naman ang makukuha ko kung sasali ako sa ruleta? Madadagdagan lang ng isang box na donut ang premyo mo. Payag ka? Kung pula, yung pera at bahay sa'yo, plus may 1 box of donut ka. Pero kung sa puti, mawawala ang iyong bahay at 100 million. Payag ka? Kung ikaw, matino, siyempre hindi ka papayag, donut lang yan eh. Sigurado na ako sa 100 million ko at bahay, akin na to, ba't ko pa isusugal ito para sa kapiranggot na 1 box of donut? Ganon din tayo mga kapatid. Sigurado ka na, andyan na sa yung sanctifying grace mo, yung salvation mo, isusugal mo dahil sa kapiranggot na kasalanan, makikiapid ka, manonood ka ng porn, tapos isusugal mo kung papatawarin ka ba ng Indio, mabibigyan ka pa ba ng pagkakataon na makapag-confess o hindi? Or kung makapag-confess ka man, meron ka bang sincere na contrition o hindi? Diba? Sinusugal mo. So every time nagagawa ka ng mortal sin, ay sinusugal mo ang iyong eternal destiny na siguradong sa'yo na sana. No? You condemn yourself by your own free act. So, another example mga kapatid. Iinom ka ba ng lason? Tapos sasabihin sa'yo, merong antidote yung venom or lason. Pag ininom mo yung antidote, maano ka? Gagaling ka. Hindi ka mamamatay sa lason. Pero, kung ikaw ang matino, iinumin mo ba yung lason dahil merong antidote or anti-venom? Hindi ko pa sigurado kung i-epekto yung antidote. Itataya mo ang buhay mo para sa ganon? Di ba? Hindi mo alam. So, huwag mong itaya ang iyong korona ng kaligtasan dahil sa susunod na araw magkukumpisal ka. No? O pagkahangal daw ng mga tao. Maraming napupunta sa impyerno dahil dito. Rash confidence in divine mercy. No? Hindi natin alam kung kailan darating ang ating kamatayan. Sabi sa Revelation chapter 16 verse 15, Behold, I am coming like a thief. Darating ako na parang magnanakaw. Di ba? May magnanakaw bang mag-aanunsyo na darating? Wala, di ba? So, behold,
Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on. No? So, blessed ang mga taong nakasuot parati ng kanilang damit. Anong damit yan? Sanctifying grace. That is the sign of sanctifying grace, yung garment. Binigay sa atin, the white cloth sa binyag. Yun ang garment na, wedding garment na hinahanap. Blessed is the one who stays awake keeping his garments. Na pag dumating ang Diyos, hindi tayo matatagpuan na hubot-hubad at tayo mapapahiya. Ha? God bless us all. Okay. So, sinong magbo-volunteer ng closing prayer? Kung walang magbo-volunteer, ako ang magbo-volunteer sa inyo. Brad Danilo, hello bro. Gusto mo mag-closing prayer bro? Kahit short lang. Open your microphone. Pwede naman po. Sige bro. Closing prayer tayo. Yung St. Michael na lang po. Yes bro. Okay. The name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. St. Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan, the evil spirit, who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Salamat, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you brother sa closing prayer. So, i-greet ko kayo ulit lahat andito, ang nagtiyaga hanggang sa huli. Sis Del, hello. Sis Sarah, Brad Ramel, Brother Naven, Sis Marites, Brother Jubic, Sis Josepina, Brother John Marlo, Brother Harry, Delsam, Brother Danilo. Yon. Good evening sa inyo lahat. Thank you sa pagtiis. Extra points kayo kay Lord. Thank you din, Doc. Bye-bye. Thank you, Doc. See you next week. Good evening. Thank you and God bless po, God Doc. bless.